kami po ay makikipaglaban para sa kanya. Bilang isang Muslim, kami ay tumitindig para sa isang Robin Padilla. Hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban. Ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama. Broadcaster, magaling kang tumira pero ngayon wala kang bayad, sir. Ay mga kapartner, sa tanongin natin yung ilan sa mga Brave 18 doon sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Sir, ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Attorney Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Tila ba, bakit ngayon ay mahinahon magsalita at walang kaangas-angas itong si Mr. Bender? Dahil ba nakakarinig ka ng kung ano at ano mga salita dito sa labas ng Senado? At ngayon, meron sila mga patutsada na ang sinasabi nila ay yung Senado raw ay nasa bingit. O sabi dito, as the Senate is within the threat. Ano to? Within the threat. Ano yun? Tama ba yung sinasabi nyo? Pero, kidding aside, bakit kayo ganyan? Noong una, sa panunungkulan, at tunay naman na liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, itong Senate President, hindi nyo sinabing threat itong paglusob ng mga ahente. Walang ganon. Bakit ngayon parang meron? Dahil nakakarinig na kayo ng iba't ibang mga salita? Ngayon ay nasa threat na raw ang Senado? Wow naman! Oo, pero bago natin pasadahan lahat ng mga balita ngayon, mag-subscribe ka na at hit mo na yung bell dyan at andyan po yung join button, pindot-pindutin mo lang kung gusto mo sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment po, marami po nagpapa-shoutout, kaya comment na, simulan nyo na po ang pag-comment. Ngayon, ito may bibigay akong slide sa inyo. Dahil ba nakakarinig na sila ng katakot-takot na salita, kasi naman ang mama, noong una, sa sobrang yabang, sa sobrang talas ng dila, hindi siguro napigilan ang kanyang emosyon at galit, nakapagsalita na naman ng hindi maganda. At nung pangalawang araw, bago maipasok itong meeting nila, bago mapag-usapan itong mga 18 Marines, humingi na ho ng pasensya ulit. At ito na naman ang mama, tahimik na naman siya mahinahon at mahinahon dahil nga dito sa mga naririnig na ito. Ipasok muna natin to. Hindi po namin papayagan na siya ay kwelyuhan ng kahit sino man. Dahil kami po ay makikipaglaban para sa kanya. Bilang isang Muslim, kami ay tumitindig para sa isang Robin Padilla. Paano yan? Tumitindig ang mga kapatid na Muslim para kay Senador Robin Padilla at dito sa magigiting at magagaling na senador. Magigiting at magagaling hindi ko sinabing bulok na doseng senador. Wala akong sinasabing bulok na 12. Magagaling at magigiting, respetadong mga senador na kaalyado ni Senator Robin Padilla. Ngayon, ito pa, isa pa. Si Robin Padilla, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami, Erwin Tulfo. Hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban. Ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayan Pilipino. Dahil damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian.
lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat, para sa lahat ng mamamayang Pilipino, sila ang naghahati-hati. Ayan ang sinasabi ko, pag totoo ka sa taong bayan at nakapanig ka sa totoo at kabutihan, ipagtatanggol ka ng mamamayan. Doon tayo sa totoo. Dahil dito, alam naman natin kung sino ang naglalaro ng batas ngayon. Ang usapin dito, nakawan. Ang usapin dito, sino dumorobo. Bakit para tila baga pinagbatanggol nyo itong mga magnanakaw? Imbis na imbestigahan yung skandal ng flood control, yung mga magnanakaw, yung nasasabit ang pangalan dyan sa issue ng mali-malitang pera, nakatuon kayo sa 18 Marines. Kaya naman kami, ngayon nag-iintay na lang dito sa hearing ni Senador Marcoleta sa Huwebes. Yung totoo kasi magkakaroon ho ng hearing ulit. Hindi ho meeting Hindi kagaya nung sinabi ni Mr. Bender na meeting yung pinagagawa kasi nakarinig na ho sila. Ang yabang-yabang kasi noong una, isa-cite in contempt daw itong mga 18 Marines. Pag hindi raw nakipag-participate at hindi nagsabi ng katotohanan. Ngayon, nakarinig ng mga hindi nila katanggap-tanggap na mga salita, biglang bumait ang mama. Sa pinakita ni Senator Robin na sabi niyo raw nagpa-press siya sa opisina pero naglabas siya ng video na wala rin yung mga 18 bodyguards. Nandoon po sa social media. Oo nga po. Pero Nandoon po siya sa tabi na parang nakita ko po live kanina. naglabas siya sa social media na pinakita niya yung kwarto niya na wala doon yung ano. Isa po sila nagpa-press ko. Sabi po dito sa ating attendance, pumasok po. Bait ng mama Wala na yung pasigaw-sigaw. Huwag niyo akong subukan, kukwelyuhan ko sila. Lalabas ko sila sa Senado. Huwag silang mag-hearing-hearing. Okay. Woo! Bait talaga. Yan ang maganda. Oo, mahinahon. At yan ang kailangan ng isang senador. Para kapag katiwalaan, para masabing kagalang-galang, hindi yung dinadaan sa tapang. Hindi yung dinadaan sa ngaw-ngaw. Sana lang ang aming panalangin, doon na kayo sa tama. Tumama kayo sa landas ng mga mabubuti. At huwag nyo na pagtakpan yung mga mali-malita. Kaya nga totoo yung sinabi ng 18 Marines Bakit? Ano ba sabi ng 18 Marines? Ang ngaw-ngaw mo nung ikaw ay newscaster o ikaw ay journalist. Lahat binabangga mo. Yung mga dating senador na mga dorobo, lahat yan pinagmumura mo, nginangaw-ngawan mo. Pero ang sabi ng isang 18 Marines, duwag ka sa katotohanan ng flood control. Mamaya, bibigay yung video. Ang sabi po nila, papunta po sila sa office ni Senator Robin and mga staff po ni Senator Robin ang tumulong po sa kanya. Base po dun sa report ng mga dyan sa baba kanina sa lobby. So, ewan ko saan po sila nag-press con, pero siya po ang tinuturo nila na bisita po siya. Bisita sila ni Senator Robin. Hindi po ba pambabastos ni Senator Robin yung ginawa niya sa imbitado ang 18 soldiers tapos May karapatan po siya kasi bisita. Yung sa amin naman po kasi, ang nangyari po doon, it was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po nagko-convene yung Blue Ribbon. Kailangan po muna talagang, ang tamang proseso, na-appoint po ako chairman, vice chairman, kailangan po namin appoint sa floor. Magbibigay po sila ng mga representatives po nila sa amin. Wala pa po yun So doon po yung pinagkaiba yung hearing-hearingan po nila the other day or last week versus dito sa ngayon. Ngayon po hindi namin tinawag na hearing, ito meeting lang po ito kasi hindi pa talaga na-organize. It was just... Biglang nagbago ng tono ang mama. Ito. Ang banat ng isang miyembro ng 18 Marines patungkol dito. Ang yabang-yabang mo. Ang tapang-tapang mo. Pero parang pagdating na sa katotohanan, parang nahihirapan ka sabihin ng mga Oo. Asa na ba yun? Nawala pa ata. Wait lang, hanapin natin Ang katotohanan kasi, dapat ilabas nyo. Hindi yung ganyan na parang ano nangyayari. Ay, nawala. Ano ba yan? Oo, nawala. Asa na ba yun?
Hanapin ko lang ha. Pag hindi natin mahanap, sorry tayo. Wala eh. Wala na. Oo, sunod na lang, baka mahanap natin. Ulitin natin ha. Kasi ang mama, masyadong maangas magsalita. Ngayon, merong umaalma, merong pumapalag, parang humina ang boses. Bakit? Siguro, nakikita niya na may papalag, kaya siguro natauhan. Ito pala yung video, sabi na 18 Ito Marines. si Robin Padilla. Kahit anong gusto niyang laban. Hindi to. Saan na ba yun? Ano ka ba, kuya? Wait lang. Hanapin ko lang ha, para mapakita ko sa inyo. Pag wala, ano tayo magagawa? Yan. Broadcaster, magaling kang tumira pero ngayon wala kang bayad, sir. Ay mga kapartners, sa tanongin natin yung ilan sa mga Brave 18 doon sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Sir, sinabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina na hindi to kayo mga ex-marines, kayo daw po yung mga kargador. Ano pong masasabi niyo doon? Kaya niyo po ma'am kung ano pong sabihin niya sa amin. Basta importante po, nagserbisyo po kami sa ating bayan. Okay, Yo? ba yung para sabihin kayong kargador doon sa naging serbisyo niyo doon sa pagiging sundalo? No problem po ma'am, kahit anong sabi ko nga ma'am, kahit ano pong sabihin nila sa amin, okay lang po sa amin. Ang importante, nagserbisyo kami kay Saldico. May mensahe ka ba kay Senator Erwin, sir? Salot sa'yo, sir, Bakit salute, sir? sa ganyang ginagawa mo. Kasi Kasi wala eh. Nung dati kang broadcaster, magaling kang tumira pero ngayon wala kang bayad, sir. wala siyang bayad. Ayan mga kapartners, narinig nyo yung naging reaksyon ng isa sa mga Brave 18 nang tanungin natin patungkol doon sa naging payag ni Senator Erwin Tulfo. Alaw si Agbols ha. Ayan ang tawag sa kanya ng isang miyembro ng 18 Marine. At bukod doon, hindi lang ho 18 ang lalabas ngayon dahil sabi ho sa pananalita ni Congressman o former Congressman Mike Defensor, meron pa hong 14 na bagong testigo ang lalantad. Abangan natin yan. At ngayon, dahil na lumalabas sa mga pangapangalan ng mga dorobo na congressman, maski ito si Boy Dila ay lumabas at para magkaso. Kahapon ho, itong si Mr. Tolpok ang nagkaso dito sa mga 18 Marines. Ngayon, itong si Mr. Dila o Boy Dila, lumabas na rin ho para magkaso dito sa 18 Marines. Sige lang, kasuhan nyo lang. Dahil lalabas naman ang katotohanan yan eh. Mismong si Saldico at mismong si Balulong, makinig kayo, sabi ni Aling Ledesma, tandaan nyo, pag si Saldico at si Balulong na nagsalita, tapos ngayon ang maliligayang araw ng Maletagang. Aray mo. Nung una lumabas to, hindi ko pinansin. Wait lang. Bakit? Siya sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi sila maitutuloy. Pero pangalawa na to eh. Pangalawa na. Yung una, alphabetical order pa nung una eh. Number 1 ako, tapos si Romy Apop na nawala na sa atin, number 2. Tapos ngayon, number 7 na ako. Baka yung pangatlo, baka number 30 na ako. Baka yung pang-apat, baka wala na ako. Things, hindi naman to dapat. Hindi notarized to, hindi to pirmado ng mga 18 Marines. At dapat yan, di diretso sa ombudsman. Talagang mayroon silang ebidensya. Walang ebidensya eh. Cyber libel, saka libel cases. Sino-sino agad? For all of them, sir? Lahat sila. Pati ang abogado, si Atty. Leve Balibo. Kanina may media po kayong binabanggit. Sino po ito? Media? Alin? Sabi niyo kanina. Iniisip pa yung DWSI, di ba? Talagang very libelous sa laysay. Wala naman silang ebidensyang maaaring ipakita. Sir, sorry. Hindi ko naman kilala yung mga yan. Masyadong malisyoso. Anyway, sila ang sila ang nagsalaysay, sila ang nagbalita ng mga ganitong bagay, na wala namang tutura, wala namang ebidensya. So, Kung sa Ganyan talaga pag mga, napapansin nyo, pag sila, yung kampo niya ang bumibira, wala ho nagdidemanda. Napapansin nyo lang
Si Tatay Digong, hiniring nila, marami ang bumabana at hindi sila kinounteran. Si BP Sara, dinikdik nila sa Kongreso, maraming bumibira. Walang banat si BP Sara. Eto, lumabas ang issue sa 18 Marines, ayun, nag-aaw-aw na. Ha? Lumalabas yung mga kongresista napapangalanan, ngayon nagrereklamo. Abangan natin ang hearing kasi ipapatawag ho ulit ata itong si Mr. Balulong dito sa totoong Blue Ribbon hearing. Blue Ribbon Committee na pinanghahawakan ni Ms. Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, at nandun din si Senador Rodante Marcoleta at si Senador Alan Peter Cayetano. Senate President to, hindi yung gawa-gawang kwento. Umaagaw ng mga pwesto na may pwesto. Sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami yan legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil nga dito ako nagpunta. Sa programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Yan ang kaabang-abang pansinin nyo, pag yan ang mga nag-hearing, talagang ang daming nanunood, talagang nakasubaybay. At doon sa hearing ng mga committee ni Mr. Bender at si Mr. Win or Lose, wala hong nanood. Nilangaw. Oo. Kasi puro kasi hindi naman totoo, fake. Sabi nga nila, hindi makatotohanan kasi wala sa kanila ang leadership ng Senado. At yung kwento nila na sila yung chairman ng committee ng Blue Ribbon ay hindi ho kapanipaniwala. Meron bang committee na nagngangaw-ngaw, nagsisigaw, nagsasabi kagad na cite in contempt sa mga 18 Marines? Kung yan ho ay hearing para malaman ang katotohanan at transparency, yung mga resource person nyo, mamahalin nyo. At imbestigahan nyo ho dito yung may mga pakana ng flood control, hindi yung nagsasabi ng katotohanan. Yan tayo Pag nabubuko na kayo, kanya-kanya kayo mga kaso. Bakit? Nagkakaso na ho sila laban dito sa 18 Marines. Sa mga miyembro ng 18 Marines. Mayroon dyan lumalabas na taga Mindanao, kinakasuhan ng 18 Marines. Ito si Mr. Bender, kinasuhan na. Ito si Boy Dila, magkakaso na rin. Ano ba talaga? Para saan? Para kumari, ilihis nyo naman ang usapin. Hindi pa pwede. Kailangan malaman kung sino yung magnanakaw Yun ang tunutumbok Diba? Ayaw nyo bang malaman kung sino magnanakaw? Gusto ng taong bayan yan. Meron kayong pinakulong. Ngayon, ito ang kinakatakot ng lahat. 150 congressman yung mga nakinabang dito sa Diskaya. Isisiwalat na. Yari sila ngayon. Kuya, gusto totoo ba yan? Aba. Talagang totoo. Ayon yan dito sa... babasahin ko sa inyo para maliwanagan kayo. Yung 150 na congressman ay papangalanan na ho. Yari kayo kay Diskaya. Ay, nawala na. Ito. Diskaya, nagbabala. Higit 115 opisyal at mambabatas. Halo pala ito, papasok natin para makita nyo rin. Yan. Tignan. Diskaya, nagbabala. Higit 150 opisyal at mambabatas umanong isasangkot sa flood control kickback scheme. Aray mo. Mga politikong manggagamit, ginamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako sa Senado para mabusalan ang bibig ko. Ngayon wala na ako sa Senado. Marami pa akong pangangalalang politiko. Damay-damay na lahat. Aray mo. Tama lang yung ginagawa ni Diskaya ni Curly. Damay-damay niya na yan. Humihingi ako ng tawad sa tao na nagagamit kami sa mga may hawak ng kapangyarihan. Yes, Big P, siguro kami pero hindi kami buaya or big crocodile. Magkaibang anyo ng hayop yun.
Tama! Alam nyo, ito nagamit nga yung Diskaya. Sila ay kontraktor. Oh, pero may kumukumpas sa kanila eh. Kaya naman nila nagagawa yun. Siyempre, yung kumpas ng mga magnanakaw, doon sila susunod. Eh, negosyo ito sa kanila. Siyempre, pag sinabi ng mga krokodil, gawa mo ng anomalya yan. Oh, susunod siya. Kasi nga, ayaw niyang hindi mabigyan ng proyekto. Sa 70 na, nasa kapangyarihan pa lang na nabanggit namin, binusulan at kinulong niya ako ng 9 months. Bakit ko pa babanggitin ang mga pangalan ng 100 plus na kapangyarihan dahil binubusalan? Ayun naman pala, binubusalan. Itong si Kerly Diskaya. O ngayon, ano lumalabas? Yari kayo ngayon. Damay-damay na ito. Ngayon, may maririnig kayo. Ewan ko lang kung maganda sa pakinggan nyo o talagang gusto nyong pakinggan. Kasi meron na ho ritong lumalabas, talagang kayo na hong bahala Kayo na hong bahalang mag-analyze kung ano yung pag-uusap dito. At the time, you instead help this bangag person. You help him to become president, and look at what happened because of your help. Disaster. Naging disaster ng gobyerno. Nakulong pa yung tatay mo, nilabas pa sa ibang bansa. But we are not blaming you because these are decisions to have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now, or we will never have peace, we will never have reform. All the thieves in government will prosper as, they are being covered up by themselves. Especially grabbing power in the Senate. Ito mismo, Marcos na ito, alam niya na labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero pinantihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority which is 30. Tama. So, I give the chance to the others po na manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader, and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman. Dating political advisor, Jim Paras, kanina ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late, that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering, and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna, and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity, call of message reaction sa panawagan ni Atty. J. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media, mga vloggers, at sa sambayan ng Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating President Atty. Manny Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Atty. Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente, na naniniwala kami
ay biktima ng harassment at political machinations. Totoo naman yan. Itong nangyayari ngayon sa Senado, simula na yan ng mga propaganda ng mga dorobo. Oo, talagang nilalaro nila na ayaw nilang makatakbo si BP Sara. Pinapagulo na nila ng pinapagulo. 'Di ba? Ngayon, dahil sa kanilang multo, takot sila. Dahil may balita dito, clear threat daw ang nangyayari ngayon sa Senado. Bakit nung nangyari ba nung June 1? Ano ba sa inyo yon? Hindi ba threat yon sa Senado? Na nagkaroon ng tao na hindi naman imbitado at pumasok sa Senate na mga, may aarestuhin. 'Di ba? Sino aarestuhin ng mga panahon na yon? Buti na lang, magaling ang Musang, yung taktika na pinag-aralan niya sa military, sa academy, at nagamit niya yon sa pamamagitan ng matalas na pag-iisip at pakiramdam. O, si Senador Bato ang ating tinutukoy. Yun ay threat na sa Senado. Tapos ngayon, magngangaw-ngaw kayo. Ngayon, ito ang threat nyo daw. Saan threat? Dapat nung una pa lang umaksyon na kayo. O, ngayon, nag-aalanganin kayo. Sa inyo na naman ang threat. Wow! Ibang klase din kayo, sino gusto nyo paniwalain? Kami, maniniwala sa mga pakulo nyo. Noong una, may mga kaguluhan dyan, hindi threat sa inyo. Sabi nyo, mga paandar lang ni Senador Cayetano, Senador Robin, Senador Bato para makatakas. Yun ang mga sinasabi nyo ngayon. Ito, iba naman sinasabi nyo ngayon. Inanindigan ng ilang senador na nakababahala ang security threat sa Senado. Balita mula Senado at ni Radyo Patrol. Robert Mano. Robert. Kahit si Senator Vicente Soto III na ang inireport sa kanila ay malinaw at may agarang banta kaya nararapat itong pagtuunan ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. O pwede anyang opsyon, depende naman ito sa rekomendasyon, ay lockdown at pagtigil muna ng mga hearing. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyon. Wow, meron silang pagtigil muna sa mga hearing, pagtatakpan nyo na naman? Wala naman kayong ini-hearing, meeting meron. Mag-meeting lang kayo. Pero sa Webes, ang inaabangan ng taong bayan, yung hearing ng 18 Marines at yung mga ipapatawag ng totoong committee, yung chairwoman at yung mga miyembro ng committee, Blue Ribbon Committee. Yun, doon ang aming abangan. Doon walang masyadong kaguluhan. Diyan lang sa inyo meron. Yung ibinahagi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, bagamat sketchy at tropa, sinasabing umakyat hanggang sa battalion at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap sa kaguluhan sa Senado at sa ilang pa mga issue. Sa inyo naman pala, huwag niyong ipapasa dito kala Senador Alan Peter Cayetano kung paano nadidismaya itong batal-batalyon na mga sinasabi rito sa video na ito. Dahil mapoprostrate talaga kayo. Doon pa lang sa video na sinabi ng mga kababayan natin at kapatid na Muslim, doon pa lang mapoprostrate na kayo sa kanilang mga pronouncement. Talagang lalaban talaga sila. Huwag nyo nang kantiin si Senator Robin at yung mga kaalyado niya. Talagang nagboses dito. Sa una pa lang ng ating video, nagsalita na. Ito, hindi lang 18. May additional na 14 ang lalabas dito sa gagawing hearing ng totoong Blue Ribbon Committee 4 na bagong pangalan at testigo ang isusumite ni Attorney Livito Baligod kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng korupsyon sa bilyong pisong flood control projects. Bukod pa ito sa 18 mga dating militar na nauna nang nagsalita sa pagdinig ng Senado. Dagdag pa ni Attorney Baligod, nakahanda ang mga ito kapag ipatatawag sila sa pagdinig upang isiwalat ang kanilang mga nalalaman. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa. Yun! At kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan. Sa consultative meeting kahapon ng Blue Ribbon Committee. Maliwanag sa maliwanag may additional na 14 at baka may mga sumunod pa. So dito, talagang mahihimas-masan kayo at tutuluan kayo ng malamig na pawis pag nabanggit ang mga pangalan ng mga dorobo.
Ito ho ang totoong hearing sa Webes. Kaya kaabang-abang. At siyempre, supportado yan ang ating kababayan. Makikita nyo na naman. Pag nandyan na naman sa session hall, si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, at Senador Robin, Senador Amy, Senador Pia, yung suporta ng taong bayan, nandyan lang huya sa kahabaan ng Jokno. For sure yan. Baka madoble pa, sabi ni Aling Ledesma. Kaya kung umabot kayo sa ating video, ako ho ay maglalambing. Meron ho tayong magaling dito na si Mang Banat, baka napanood nyo na o na lumabas na sa inyong wall. Suportahan nyo. Ayan o. Yan. Magaling ho bumana. Talagang kakaiba. Suportahan natin O yan, panoorin nyo. Ang yaman ng Pilipinas na-dismiss na sana nabalik sa sambayan ng Pilipino ang yaman na ninakaw ng putang inang yan na tatay. Sa poll ay na-dismiss ho ang kaso. Kaya siguro yun ang nakontent ng batang ito o mamang ito. Kaya kung umabot ka sa video natin yan, yung paglalambing ko at syempre yung shoutout segment naman. Oo. Shoutout tayo Oo, mula kay hina pag malabo na yung mata, no? Rapols Jane, shoutout po sa iyo, Ma'am Nenita Sofrencia ng Australia, shoutout po sa inyo. George Jimenez, shoutout po. Kuya Dons TV, shoutout po sa iyo. Makulintong ng Bagets, shoutout po sa inyo. Cheska Bilosco, shoutout po. Marquez Carpio, shoutout po sa inyo. Daryl Capricho, shoutout po sa inyo. Warlito Conde Senior, shoutout po. Ma'am Virginie Sitameha, shoutout po sa inyo. Winnie Tadio, Winerio Tadio, shoutout po. Alfredo Samson, shoutout po sa inyo. Ranulf Fokenejos, shoutout po sa iyo. Wendy Ganub, shoutout po. Teo Gralili, shoutout po sa iyo. Jocelyn De La Pen Ecija, shoutout po sa iyo. Munsi, yan, si Ma'am Munsi. Shoutout po. Paterno Kasipit, shoutout po sa inyo. Magandang boom, shoutout po. Hamad Ping, shoutout po sa inyo. Ana Amia, shoutout po sa inyo. Manuel Bilyote, shoutout po. Sonop Operio, shoutout po. Mark Alexis Boy, shoutout po sa inyo. Berlinda Maceda, shoutout po. Aling Ving, shoutout po sa inyo. Rayban 20, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Ernesto Pacoma, shoutout po. Gilbert Luis, shoutout po sa inyo. Liz 4093, shoutout po. Ariel Milagrosa, shoutout po. Plutarco Sabaria Jr., shoutout po. Warlito Conde Senior, shoutout po. Treo Gralili, shoutout po. Jocelyn De La Penija, shoutout po. Larita Letran, shoutout po sa inyo. Lipsper Fernandez, shoutout po. Alicia De La Cruz, shoutout po sa inyo. Dulce Gamboa, shoutout po. Danilo Repolyo, shoutout po sa iyo. Merlisa Malyari, shoutout po. Kiara Habunda, shoutout po sa inyo. Mr. Doggy, shoutout po. Manilin Aguilar, shoutout po sa inyo. Hermita Payot, shoutout po. Alexi Reborn, shoutout po sa inyo. Cosmia Aris Gado, shoutout po sa inyo. Pampamar, shoutout po sa inyo. Teresa Landeral, shoutout po. Angelito 6555, shoutout po. Vilma Sandran 646, shoutout po sa inyo. Jimenita Payot, Lenny Galik, shoutout po sa inyo. Catherine Perez, shoutout po. Ray Mojica, shoutout po. Virgilio Flor, shoutout po sa inyo. At last but not the least, sino to? Si William Uy ng S6S ng Malabon. Ayan, shoutout po sa inyo. Kaya umabot ka man dito at hindi ka nabanggit,
Damihan nyo po yung pag-comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli po, bye-bye!